Magandang araw sa atin lahat mga kababayan ko, mga Pilipino. Peace be with you sa atin lahat mga kababayan ko. Narito ako ngayon sa aking munting tahanan, sa muntik kong kubo dahil wala pa po akong biyahe ng taxi sa mga araw na ito. At mayroon na tayong tatalakayang kabayan tungkol dyan sa ating mga napupuna sa ating bayan. At bago ko ito simulan, don't forget to subscribe my channel, Buhay Taxi Driver Vlogger. At like and share na rin kabayan, at huwag nyo kalimutan, pindutin yung bell notification para every time na mayroon akong bagong mai-upload, aktibo nyo itong mapapanood kabayan. At ito kabayan, mayroon tayong isa-shout out ng mga beloved nating mga subscriber. Nagpapasalamat ako kabayan kung hindi dahil sa kanila hindi tayo umabot ng 1,000 subscriber sa mga oras na ito kabayan. Kay Dieter Disukatan, mayroon itong channel kabayan na channel ni Dieter. Siya yung isa kong anak na nagbablog ngayon kabayan, at suportahan natin siya para magtagumpay din siya sa kanyang mga gawain. At doon sa kanyang girlfriend, kay Joanne Davila, kay Danny Francisco, Jolina, BF Channel, Aglies Live in USE kabayan, foreigner ito sa kabayan na nag-subscribe din sa atin, at doon sa mga iba pang mga nag-subscribe sa akin na mga sa ibang country kabayan, sa Indonesia, may mga subscriber tayo diyan kabayan, India, at siguro may mga asawa silang mga foreigner pero Pilipina sila. Dito kay Elizabeth Goncalves, at ibang lahi din ito kabayan, no? Tsaka nasasabi dito amigo. So ang ibig sabihin, maaring Mexicano or mga ibang bansa din ito kabayan, kasi sabi niya, amigo subscriber, subscribe, sabi sa akin kabayan. Kay Mr. Pong, kilalang YouTube channel ito kabayan, shout out sa iyo, Mr. Pong. Ang bait mong tao. Akala ko nga naman, suplado ka sa dating ng ganoon, kasi kung minsan, pag nag-chat ka sa akin, medyo okay ka naman. Pare ko kabayan, shout out sa iyo Mr. Pong. Last but not the least kabayan, doon sa mga millennial nating mga grupo na mga 21st century, sila yung nadadagdag sa ating channel kabayan. Nagpapasalamat ako sa kanila na pati pala mga millennial, mga age na mga 21 years old pataas, at nag-request sila kabayan na tatalakayin ko daw yung Marcos regime, mga Marcos issues, martial law, at saka doon sa mga hindi pa nilang naabutang mga presidente kabayan, doon sa punto ng after kay Marcos, kay Cory Aquino, at doon sa mga kasunod pa ni Cory Aquino na nasalanta ang ating bayan na parang napapabayaan. Kumbaga kabayan, ngayon lang siguro nila nalalaman ang issues sa ating lipunan, dahil noon nakasulat pa ito sa libro kabayan, yung EDSA 1, na masyadong dinaw ng ating mahal na Pangulong Marcos, na kung tutuusin, kahit pagsasama-samahin yung mga presidente after kay Marcos, maliban kay Digong Duterte. Kasi si Digong Duterte yun ang gumawa ng paraan para masunod yung blueprint. Yung mga blueprint ng mga project, ng Bell project, kung tutuusin, galing pa yan kay Marcos. Yung tinatawag na mga PNR, LRT, MRT, kabayan, mayroon pala tayong line 11 kabayan, So, may line 1, line 2, line 3, line 4, hanggang line 11 pala ito kabayan. Sabi din ito ni Amy Marcos. One time na pag-usapan ito nila ni Erwin Tulfo sa programa niya. Kaya kabayan, kung maaari lamang tangkilikin natin ang mga Marcos dahil napakabuting tao nila. At sila yung may mga malasakit sa mga Pilipino nating mga mamamayan. Kabayan, kung hindi nga dumating si Duterte, kabayan, ang ating mahal na Pangulong Duterte. Ito yung kabayan, nangyari. Pero bago ko unahin yan kay Duterte kabayan, dito muna tayo sa nagsasalitang walang kinikilingan at puro katotohanan lamang kabayan. Ito na yun ang nagsasabi dito. Kung makikita nyo sa aking video, si Arnold Clavio. Ito yung nagsasabing walang kinikilingan at pawang katotohanan lamang. Totoo nga naman talaga. Pero anong sabi niya? Isikreto natin ito. Isikreto natin ito. Ayan, kabayan.
Kay Sara Balabagan ito kabayan, no? Ang ano nito. Hmm? Sara Balabagan at nagkakaroon nga sila ng tunay na supling. Noong time na tinutulungan niya si Sara Balabagan sa pagkakulong sa Saudi Arabia, kung hindi ako nagkakamali. Correct if I'm wrong, kabayan, no? Tinulungan niya ni Rilangit na para mabigyan ng bayad sa tinatawag na blood money. Tapos, madiskarte ito. Yan ang sinasabi ni Arnold Clavio na kulang daw sa diskarte si Duterte. Dahil dumadami ang mga nagkakasakit sa coronavirus. Pero siya pala kabayan, matindi ang diskarte nito. Kalain mo, 17 years old, buntisin mo. At inaamin naman nila talaga na totoo. Kasi kahit doon sa YouTube channel ni Sara Balabagan, inaamin naman niya na nagkakaroon sila ng supling. Karoon sila ng anak. At idadagdag natin kabayan doon sa mga LRT, kabayan, no? PNR. Ito yung istorya niya kabayan, no? Ito, tingnan mo kabayan, no? Kung makikita natin sa aking screen. Ayan. Yung ibabaw kabayan, panahon pa yan ni Marcos kabayan, no? Na napabayaan ng ating mga presidenting after kay Marcos hanggang sa nagiging lustay, nagiging luma, nagiging walang kwenta. Kalahin mo kabayan, pati sa bubong may mga pasahero yung lumang PNR train kabayan. Pati sa bubong, hinahagisan ng mga basura yan kabayan. Pero nang dumating na si Duterte, ito na yung istorya kabayan. Bilyon-bilyon na halaga ng piso ang pinagkakaloob niya para mabigyan ng suporta ang ating mga mamamayan Pilipino na nandirito sa Southern Luzon, yung papunta ng Bicol, Sorsogon. May plano dyan si Duterte na hanggang doon kabayan. Akalain mo Bicol, Sorsogon, sasakay ang taga Mindanao ng dadaan ng Ororo. Pag dumadaong sa may Maasim Litip, diretso sa Bicol, Sorsogon, tapos sasakay ng train going to Manila, Tutuban. Kabayan, hindi na tayo magtatagal sa ating mga biyahe. Kumbaga, kung magtagal mga kabayan dahil mayroon tayo tinatawag na mga iihi yung mga pasahero, kakain ng mga pasahero. So doon na lang sa punto ng ganun. Kasi hindi na magiging matraffic dahil nga doon sa release. May sariling kalsada yung train, may sariling release. Kaya kung hindi dumating si Duterte, kabayan, ang mangyari sa ating PNR train, hanggang sa bubong, may pasahero pa rin. Naalala ko yung isang nakita ko sa social media, sa Facebook, Instagram, na Bangladesh yata yung kabayan ng habang tumatakbo ang train, may humahabol pa para lang sumakay ang mga passenger nila papunta sa kanya-kanya nilang paruroonan. Ganun ang kinakalabasan nating kabayan kung hindi dumating ang ating mahal na Pangulong Duterte. So, dapat hindi magmamalaki yung ibang mga presidenting mga nakakaraan after kay Marcos. Gusto pa nga nila kabayan na gawing santo si Cory Aquino. Awan ko kung bakit ganun na lang kadumi ang mga nasa isip nila na parang gagawin nilang santo ang taong yun ang nagbinta ng mga ari-arian ng ating bayan. Kalain mo, PNR na pabayaan, ang Petron na benta. Sino pa yung presidente pati PAL na benta? National Steel Corporation doon sa Iligan City. Kabayan, nakatira ako dyan sa side ng Palao Supermarket, Barangay Palao. Sa Iligan City, Mindanao yung kabayan. One time, nakapunta ko dyan kabayan. One time. Nakita ko yun, pati yung Iligan Cement Corporation. Alam ko yung kabayan, nakakarating ako ng Suarez. Kung doon shoutout doon sa ating mga taga-Iligan, no, kabayan, yung mga binibigkas ko ngayon, kung totoo hindi, i-comment nyo na yung binibigkas ko Suarez at saka Iligan Cement Corporation at saka National Steel Corporation. Kung totoo hindi, sa Iligan yan matatagpuan kabayan.
Kaya natutuwa ako na hindi napabayaan ang ating bayan dahil dumating ang ating mahal na Pangulong Duterte. Alam mo kabayan, ang nangyari sa ating lipunan, kailangan ang totoo. Ganon din sa pagbablog kabayan. Kailangan ang totoo. Hindi lang yung sasayaw-sayaw lang. Ito na. Hindi lang yung piprito-prito lang. Pero mayroon pa rin. Kasi siguro, pa-cute-cute lang. Tsaka, ewan ko dun sa punto ng ganon. Pa-tiktok-tiktok. Tsaka, ano yun? Kabayan, no? Shout out doon sa mga magagaling nating mga nagtitiktok. Kung yun naman ay tinatangkilik, tuloy nyo. At saka doon paprito-prito lang ng itlog. Kasi ang ating mga mamamayang Pilipino, kaya lumakas ang channel natin dahil totoo tayo kabayan. Pasisya na po. Yun ang dahilan kung bakit tayo tinatangkilik. Ang YouTube natin kabayan, isa lamang akong taxi driver. Ano naman maipagmamalaki ko sa mundong ibabaw na ito? Nakatira lang ako sa isang kubo at walang maipapagmamalaki sa buhay. Pero bakit tayo tinatalakay? Bakit natin tinatalakay ito? At bakit natin nakikita tayo ng ating mga mamamayan na nag-subscribe sa atin at hindi tayo nahihirapan kabayan? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. 6 months pa lang ang YouTube channel ko. Lockdown ako ng 3 months kabayan na hindi ako nakapag-upload. Nadagdagan pa ngayon ng 2 linggo. So all in all, 2.5 months. Pero anong sabi ng YouTube company? Congratulations. Nakuha mo ng 1,000 subscriber. At utang na loob ko ito sa ating mga mamamayang mga Pilipino, lalo na higit doon sa mga OFW natin. At dito sa ating bayan, sa Pilipinas. Kasi alam natin na ang kagustuhan nila, yung totoo. Kung bakit si Duterte gusto ng taong bayan. Ang issue dyan kabayan, maraming asawa, berador, basagulero, mamamatay tao, bastos, nagmumura. Ano pa ang negatibong issue dyan kay Ginoong Duterte? Bakit siya ginusto ng tao? Nariyan naman si Maruhas. Mayroon naman si Grispo. Si Lini. Kabayan, di ba? Shout out pala kay Madam Lini Robredo, no? Vice President. Alam ko kabayan, bukas makalawa magiging pasahero din kita at ikwento ko yung buhay mo. Pero lang yan kabayan ha, hindi naman yun sasakay ng taxi, may sarili yung sasakyan. Pero ganun pa mga kabayan, hindi puro seryoso ang usapan dito kabayan. Kailangan din natin magbigay ng mga liliit na tinatawag na love talk o kaya real talk. Kailangan natin ng real talk na mayroong scenes. Kaya tayo sinusundan ng ating mga subscriber. Kasi alam nila yung real talk na may scenes, may dating. At nagpapasalamat ako sa lahat kabayan, no? Lalo na higit dun sa aking mga anak na sumusuporta din sa akin. Nako, maraming salamat talaga sa inyo sa mga idagdag natin kabayan ito. Itong magaling na senador kabayan. Napatawa ako. Sorry po. Si Trillanes, pag nanalo daw yung oposisyon, ang sabi niya, kabayan, nakalagay dito, ABS-CBN franchise will be granted once opposition win in 2022. Umaasa siya kabayan. Tingnan mo kung gaano kabulok ang pag-iisip niya kabayan. Patakbuhin mo ba ang sasakyan or ang taxi na walang rehistro, walang franchise? Tapos yung driver siya, wala ding lisensya? Patakbuhin mo yung taxi mo, ang sasakyan mo? Baka pag nagpagasolin na yan kabayan, hindi pa kumuha ng resibo. Kasi doon lang yan sa mga tabi-tabi, sa mga paihi, yung mga gasolinahan doon na mga illegal, kabayan. Binibili nila yan sa mga tracking, sa mga malalaking truck, ilalagay sa container. Wala nang resibo yung kabayan, saksak na kagad. Hindi natin matutulungan ang gobyerno kung ganun ang pag-iisip natin, mga kababayan ko, mga Pilipino, mga driver ng taxi, mga mababait, jeepney, bus.
at saka sa iba-iba pang mga operito ng may mga malalaking sasakyan. Kailangan natin ang resibo para matulungan natin ang mahal na Pangulong Duterte. Please. Kasi ang kailangan natin yung resibo para ma-liquidate ng BIR at every year magkakaroon ng malalaking taxes, million, billions, at maibibigay sa sweldo ng mga sundalo at pulis. Sa iba pang mga nagtatrabaho sa ating lipunan, doktor, nurse, at saka doon sa mga nagkakasakit, shout out doon sa PhilHealth, tatalakayin ko yun uli, kabayan. Yung may lumalbas na, nakabox na babae sa Region 4A. Hindi ko nakukuha yung picture niya, kabayan, pero next na pagtalakay ko, isa yan sa susundan nyo, kabayan. Dahil alam kong gusto nyo ang totoo, ibibigay ko rin sa mga subscriber ko. Ganon ang mga ginagawa natin, kabayan, no? Kaya tayo sinusundan ng mga subscriber natin, ng mga mababait. Yun ang gusto natin. Yan din ang gusto nila. Tsaka doon sa mga millennial, akalain mo, kabayan, kuya, talakayin mo naman yung Marcos Marcialo. Tsaka yung hindi namin nalalaman ng mga issues para magiging may kabuluhan ang aming buhay. Puro kasamaan na lang ang aming nababasa. Ang nakikita ng mga mainstream media, yung mga malalaking mga media man, mga channel station. Akalain mo, kabayan, Channel 2, puro kapikian. Tingnan mo, kabayan, no? Isa din yan sa nagalit ang ating mahal na Pangulong Duterte. Akalain mo yung tumakbo siya, ang lahat ng mga negative issue, mga negative na mga nangyayari sa Davao, yan ang nakikita. Ganito, hinahabol yung mga bata, kunwari. May mga isyong mga ganon, patayan. Yung mga negative. Kasi gusto nilang ang paupuin nila ang kalaban ni Duterte. Doon si Crispo, yun, kabayan. Tsaka si Marujas. Ang mga dilawan. Kalahin mo, kabayan, mga dilawan. Ngayon, kabayan, alam mo ko, ang tingin ko sa mga dilawan, kabayan, may mga hepatitis. Alam mo ba yung may mga cancer sa dugo? Mga, anong tawag niyan, kabayan? Na kung maninilaw ka na, yun, cancer sa, lalamunan ba? Kabayan. Yon. Yan ang sinasabi ko. Cancer sa liver, naninilaw, pati mata, naninilaw. Kabayan, yun. Cancer sa lipunan, kabayan. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi yung literal na cancer sa ating katawan, no? Ang ibig ko sabihin, cancer sa lipunan. Walang ginagawa kundi ang tuligsain ang mga magbubuting gawa, mga magagandang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Duterte. Kalahin mo, kabayan, sisilipin mo yung mabuti tapos ang mga ginagawa nyo, dati naman kayo nagiging presidente, magpapasagasa pa nga kayo sa train, Inuulit nga, kuminsan, kabayan, take note diyon sa sinasabi niya, Ang sabi ng aking ama, kung may gagawin ka, mahirap man ito o madali, kailangan may mangyari. Kasi kung hindi ito magagawa, sa aking panahon, magpasagasa kami ni Boots sa train. Alay mo, kabayan, 101% ang lahat ng mga kabitinyo nagiging masaya. Hindi na kami sasakay ng bus na matraffic dyan sa